sa atong Ginoo. Salamat sa inyong sakripisyo, pagmatag sa iyo tungod kini atong kasaulugan. Salamat ang punog gihapon na. Salamat sa inyong kadasig. Dili lang kay nangandam ta sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos. Especially nato na mga subuanong Katoliko dinhi sa atong Archdiocese sa Subo. Kay siguna sa gipahibalo na in 2034 atong saulugon ang 100 years sa atong pagkasimbahan dinhi sa Archdiocese sa Subo. Ang ikagatos ka tuig sa pagka-Archdiocese sa Subo. Natungod diini ang atong kalabong Arsobispo, dunay giya sa atong panaw towards that celebration. Niining tema na nag-ingon, Archdiocese of Cebu 2034, journeying together as a church fully alive. O sa mubo na pinulungan, itawag kini og sinuduhanong simbahan, synodal church. Noon sa maning pulong synodality, ang pulong synodality gikan sa duha ka pulong nga Griego. Ang una na pulong nga Griego is sin, pasabot uban. O ang ikaduhang pulong hudos, pasabot dalan. Ang ato ning usahon ang mga pulong mo ning sinodali uban ta paglakaw sa dalan. Uban ta, kuyog ta sa atong panaw, sa atong kinabuhi, particularly on the coming celebration sa atong Archdiocese, ang 100 years sa atong pagka-Archdiocese. Now, din sa atong tema sa 9-year preparation, i-highlight diha ang Church Fully Alive. Simbahan na dakong buhi. Naunsa man ang elemento sa usa ka buhi na simbahan. Mao na atong tema na bisitan sa first day sa atong nobena, nga ang buhi na simbahan usa ka simbahan na mapabinaw, kamao maminaw. Ang atong Talaborong Arsobispo in a particular basis naghisgot nga kita sa unta makamao maminaw sa agulok sa kinaiyahan. Di lang ang agulo sa kabus, di lang agulo sa matag usa kanato, but also ang agulo sa kinaiyahan, ang agulo sa kalibutan. Muna ihangyo siya maminaw ta, labi na sa pag-atiman sa atong kinaiyahan, ang atong mga lasang kakabuyan, na maprotektahan nato ang mga langgam. Muna naman siya na kung mahimo, di na lang na magamit kong pabuti sa pista, sa Pasko, sa bagong tuig. Kaya ang pabuto na kung mahimong kadaot, dili lang sa atong panglawas, but also sa mga kalanggaman. Na ang mga langgam mao'y atong principal partners of seed planters. Sila ang butanong o mga kahoy inaagi sa mga liso na ilang ihulog sa yuta. Laban na ni atong dapit o kayutaan na dili maadto sa tao aron makatanong siya. Na dili maadto o mga moderno nga kahimanan sa pagpananon kay lisod at tuon ang lugar. Pagganong na yung mga lasang, na yung mga kahoy, sa mga lisod kayo nga dapit sa kabukiran. It's because
of the birds tungod sa mga langgam na magdala o liso sa mga kahoy. So muna yung usa nga ipapaminaw nato sa atong arsobispo, no? Ang kamautan paminaw. Ug ikaduha nga elemento sa buhi nga simbahan, church fully alive, kanang simbahan nga mapadayon, welcoming church, no? Welcoming church. Muna nga sa atong kinabuhi, labi na sa atong pagkakatoliko, magpatunong tatanin kasing-kasing nga maabi-abihon. Kayo sa haygon, daghan sa atong mga igsuon nga mga Katoliko na mauwaw na musimba, mauwaw na musulod og simbahan kay taon-taon namang wag yung kasimba. Kunya, kung musimba sila, lain kay tinanawan ang mga tao sa simbahan. No? Kung sa mga kayo nasuod sa uwan, isudlat din pagkukang anong nakatultol og simbahan. Kung sa mga kayo pangayuon ani sa Ginoo, dili utak kini maoy atong ipadayan o ipakita sa mga igsuon nato na ubalik sa atong kalibukan pagtambong. But we have to have a welcoming heart. No, sister, brother, no? Ayun, kumusta man? Dili, kuranan dili, no? Ariling ko dili. Kanang imo na ba na attitude? Bumitaw na nga ang atong arsobispo sa Subo, nagili kay siya at home o kanang na ay mga seat reservation na pangbutangan ang lingkuran na reserve for the hermano, hermana, reserve for mayor, reserve for congressman. Kay mahugman nga ang simbahan, ang mga lingkuran na may reservation o dako kag amon ari ka sa tubangan o wa kay amon ato kasuluyo. Muna nga ang atong arsobispo dili kayo komportable kini natay hermano, hermana. Ingon siya ka, kung ano doon ka ng sponsors, benefactors, muna na lang. Pero ayaw tagay espesyal na lingkuran na. Kung mali siya, mapili siya kasa siya, lingkod. No? Kay, nanay ang kauna, o hindon nga, mahing pagkalingkod, kami kay, huwag man ka among tugdako, imong papahuwaon. So, muna na ay kanabang among nabasa ano sa atong kasing-kasing sa atong arsobispo. In fact, giingnan namin niya nga do o mag tapok-tapok ta walay presidential table ha. Sumag atong nahimong consultation din sa ato. Ang atong sa arsobispo ning linya sa kadaghanan, no? Og tagaan og piparpit dapat. Isa ka sa lingkod. Munang kami sa dining mga kapalitan doon, muna nga ayaw sabi ingon anak pagtratan, na ingon anak na yun ka-special ang pari. Ay po namin ninyo, kay kuyo kami ninyo. Ay may tagayo, ang uban di parplate, at sa balik ka ng yung window, koril yun ng plato. Niya lang, inorder din kong lamisa. Ganahan din kong ipo ninyo. Mula kaya po, nag-among kasaw, ang among kaya po sa kristan, magsaw ka. Palit niya kami. Ay mo kaigog. Ay mo kaigog. So, muna na ang atong set abroad sa atong mga kumbira, why presidential table. Kung tingali mausap din ang atong pang i-extend sa atong mga leaders, sa atong mga politiko. No? Kaya mga alagad man na sila. Kung karon, sila na atong alagadan. Pasag din na dyan, tagay na, piparplate niya, palinyahan na diya. Tunan na to. Tunan na to sa kinaiyak sa pagka-sinodal na simbahan. Muna nga ikaduha nga elemento sa sinuduhanong simbahan nga adunay kasing-kasing sa pagkamaabi-abihon. Welcoming church. Now, ini katulong adlaw lain nga elemento
unsa ang buhi na simbahan nga mao abli sa kabaguhan, open for renewal. Abli siya sa kabaguhan. Nga kining pag-abli na to sa kabaguhan, maghatod ni siya ngadto sa pagtubo o pagkahamtong nato nga magtutubo kung isip mga sumusunod ni Kristo. Nang simbahan nila lang usa ka lugar, diin kita magkatigong, kung dili usa ka buhi nga katilingban ang katawhan sa Dios, nagigiyahan sa Espiritu Santo o giungol ngadto kang Kristo. Bisan dinhi sa atong pagbasa karon, ang kabaguhan na nagikan sa saad sa Dios. Atong nagdungog sa una natong pagbasa sa basahon ni Propeta Jeremias na ang Dios gikan sa banay ni David, gikan sa tribo sa Huda, magpadala og bagong pangulo, bagong leader, bagong Mesiyas, bagong manunubos. Tungod kay ang mga pangulo kaniadto naghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon. Muna ang Dios gisaad og bagong manluluwas sa iyang katawhan. Abli ang Dios sa kabaguhan sa pagdumala sa iyang katawhan. Bisan diha sa atong ebanghelyo, ang kahimtang ni San Jose na naa siya sa kahimtang sa kakulba, kahadlok, kalibog, kahingawon sa diha adunay mensahe ang Dios ngadto kaniya nga iyang ipapangasawa si Maria. O wa may utang si San Jose, nagplano siya nga iyang ulagan sa ilog aron way iskandalo nga mahitabo. Apan ang maong plano ni Jose na usab o yang giablihan, gibuksan niya ang bago nga plano nga gikan sa Dios para kaniya. Sa diha na maong mensahe nga tugang Jose, ingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria, kay magmagdo siya pinaagi sa Espiritu Santo. Muna sa Jose, abli sa kabaguhan sa iyang daan nga plano nga iyang bulagan si Maria. Pantungod sa pagilabot, pag-apil sa Dios sa kinabuhi ni Jose, iyang gidawat ang kabaguhan gikan sa Dios diha sa iyang kinabuhi o iyang ipangasawa si Maria. Mausap na diha mga igsuon ko sa atong pagkasakop sa simbahan, ablita sa kabaguhan o mga pamaagi nga gipahigayon sa atong simbahan. Kini mudangan unta ngadto sa atong pagtubo o pagkahamtong ng mga sakop o sumusunod ni Kristo. Kaniha niya itong usa ka tiguang na parokyano, lukay na kaayo siyang sigisimba. Nakadungog siya ng giuyunan sa parokyanan, pagpuhon ang mga lingkuranan sa simbahan kay daan na kaayo, gubat na kaayo. Ang maong tigulang na parokyano, ni Bautista gid siya sa Padre, dili na mahimo, karaan na kailing mga lingkuranan ug sagrado na maong lingkuranan. Ayaw na ilisip kay sagrado ni may ingon din ang pare, Brad, ato ni pagbuhon, ato ni kilisan, kaya kining lingkuranan kikapoy na ninimo pagpalingkod. Kung ikaw na sa kikapoy na sa lingkod o daang lingkuranan.
So una na ang mensahe nining ikatulo nga elemento sa simbahan nga abli sa kabaguhan. Ang lisod na pag-ayo pasabton kung doon ay kausaban, kininian na sige sa simbahan. Ayaw na natin, maunay na andan na to. Maunay na andan na to i-practice. Maunay lisod kayo pausbon ang mga naniguan na din sa simbahan. Kung manita kung kayong lalis. Ganun di man tagkabag-o sa atong simbahan, ganun di tagkabag-o sa atong mga lingkuranan o sa may mga project. Na ay mga pipila, mundo ka, supag kayo o kabaguhan. Dili noon mga igsoon, dili ni sayon nga doon na tayo himuon nga kabaguhan. Ganibisan ang Diyos sa iyang pagpagpo sa dagway, sa kalibutan, sa iyang pagpadala o manunubos. Dili sayon. Ano man, nga bisan iyang pagpadala sa iyang manunubos, sa atong manunubos, dili tanan midawat niya. He was rejected. Bisan sa iyang kaugalingon kadaglangsod. Ang atong Ginoong Jesucristo, wa dawata sa tanan. Wa dawata sa tanan. Ang ang Diyos nagpadayon kay mas nahibaw siya sa kalimtan, sa kalibutan. So, ingon ni anak mga igsoon ko, na sa atong pagpadayon, sa atong panaw, isip usa ka sinuluhan ng simbahan, ampli, bukas-bukas ka sa kabaguhan na ipadangan ka nato sa atong simbahan. Muna na atong pamalandungan, kining maong mga pipila ka pamalandong. Una, asa na ko makita ang mga timaan sa espiritual na pagtubo sa atong kinabuhi. Unsa nga mga pamaagi sa pag-alagad, pagtabag, o pagiglambigit na nagpakita nga mitubo ang atong simbahan. Unsa may konkreto nga lakang, pa-personal ka o makatilibanon na atong buhaton aron mahimong mas tataw ang kabaguhan sa atong simbahan. Pag-ampo, Maria, among mahal na inahan, iampo mo kami atubangan si Ginoo, aron kami mutubo ngadto sa pagkahamtong sa pagtubo o sa pagkasumusunod ni Kristo. Hinaot na mahimo kaming usa ka simbahan, diin ang mga tinunan lipon sa pagtubo, maisugon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, o kanunay andam nga mudawat sa presensya ni Kristo, ang Emmanuel, ang Diyos